Thankful that everyone are here together our Lord Jesus Christ. Are we blessed and thankful that we are here today? Pwede po natin palakpakan natin. Let's give our best praise to our Lord. Let's hear it.
Let's make our faith difficult practice and learn as we have heard our message for the last Sunday, our Kuya Sir, as we put a purpose on our work and our lives. So, habang relax na po tayo, habang we are here, fighting and serving God, serving our work. Let's make the most out of our faith as we surrender our lives. Not only every Sunday, but every day of our lives as we be salted by the Lord. So, let's continue to do our worship. Let's sing nice word. I will bow down.
sing with me for the last time, everything of me. Let's use our words. And everything of me is before your glory. Everyone will see, will hear, will know you are Lord of all.
sakit, Panginoon. Extend your blessings, Lord, to our families, to our loved ones, Panginoon. And we seek, Lord, you always, Panginoon, and one day, Lord, ang dadala namin sa iyong mga presensya, mga tao, Lord, na mahalaga sa amin ng mga loved ones namin, Lord, na hindi pa nakakilala sa iyo. And as we think also, Lord, later, Lord Supper, patuloy ng handa ang aming puso, yung sa puhan, sa sulis ng Panginoon sa Panginoon. And pinapatay na rin namin at just our church, Lord, to bless our family, Panginoon, sa mga problema, Lord, of the nations, Lord, na mga bansa, Lord. Ultimately, we thank you for the freedom and the liberty that we still have to gather in praise our Lord Jesus Christ. And continue, Lord, to be sovereign, Lord, not in our lives, but in our family, Lord. Because you are sovereign, Lord, in chaos and in confusion, Lord, we believe that you will be control, Lord. You know, always in control in our lives, in our church, in our family. And continue, Lord, to guide and protect us, Lord, for the rest of this afternoon. And once again, Lord, we love you and we bring upon you, Lord, and everybody will say, Amen. But we will say about it. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Pakitingnan niyo yung katabi niyo kung malagay ko kailangan mga advantage ng church na ganito at tayo ay titikit. Ibig sabihin, pamilya tayo, kailangan magkakamag-anak tayo. Kasi minsan nagkatikit-tikit tayo ngayon dahil magsikip, pero okay lang po yan. Merry Christmas po! Kasi September na! Lumabas na. So, tayo daw ay napakahaba ng ating Pasko. At ako ay nagpapasalamat sapagkat given kahapon sa aming lakad ng aming mga kapatid. Nakita kami ng Pampanga, ng kapatid na Ed na kaya na aking bahay. Hanggang ngayon, gusto ako. So, we enjoyed the day. Nagpunta kami Pampanga sa San Simon. At nag-gusto kami doon at nag-dedicate hindi lang yung business. Hindi lang alam ako yung bless na bless, hindi lang sa pag-trying ko din sa fellowship ng inyong mga pamangkin at kapatid. So, nagpunta na kami. Ay, hindi natin nakasama si Grace kasi kulang nagtulog. So, okay lang matulog ka ako, hindi na check ko lang. At salamat sa Panginoon sapagkat kami po ay nagkasama sa welcome sa bawat isa. Tingnan natin, welcome natin yung ating mga katabi, kaharap sa likod. Sabihin natin, pagpalain na natin. Sino dito yung first time dito sa lugar na ito? Nakita. Ang dami, no? So, yung Sunday ganyan din, no? Inamit sa iba atin naman. So, palit-palit, no? Okay ba yung lugar natin? Okay, so, dagdag po kami ng bago para merong sobra at totoo. Salamat sa Panginoon. Sa Sunday, ay nakasama po natin muli ang kapatid na Dylan. So, kayong absent. Plus, kung kayong uuwi, kasi itong araw na to, meron tayong, alam ko, dalawang kapatid na merong birthday. No? So, mamaya ako nasasabihin. At bukod sila magpapakain sa atin, at tayong kapatid natin, whatever, ay papakain tayo. Kaya bawat umuwi, ready po kayo kumain mamaya. Walang mapaulit, hindi nga tayo. Okay, salamat po. Praise the Lord.
Ang topic po natin ngayon ay may kinalaman po God's patience toward us. Hindi tayo kundi ang Diyos. Yung pasensya, ano ba bang salita? Kasi pag pasensya parang sinapay. Yung binabaon natin, magbaon ka ng maraming pasensya. Yung ating pag-aaralan is God patience toward us. Nakaka-challenge kasi sa buhay natin, sa aking experience, kapag dumadanas tayo na minsan nagiging impatient tayo, ang una dapat natin na maalala at mag-motivate sa atin ay ang Diyos natin na nagpapasensya sa atin. Hindi dahil mabigat ang kalooban niya, kung hindi ang kanyang pag-ibig, yung kanyang katapatan at kabutihan, ay bahagi po ng kanyang tinatawag na attributes at nature na yung patience ay nandoon kasabay ng kanyang katwiran, kamanalan, pag-ibig at pasensya sa atin, lalo na nung tayo po ay hindi pa nakilala sa ating Panginoon. In fact, very relevant sapagkat nararanasan natin yung tinatawag na patience at saka yung attitude na minsan, impatient tayo. Kaya kapag makikita natin ang ating sarili, gano'n na lang ang ating pasalamat at papuri sa ating Panginoon sapagkat kung ang Diyos ay walang ganitong nature, no, or attributes, kung siya ay kabanalan lang at katwiran at wala ang pag-ibig at malasakit at pasensya sa atin, malamang wala na tayo dito. Bakit? Nagpapasalamat tayo talagang napakahaba. Tanungin ko nga kayo po ba'y mapagpasensya? Wala. Ewan ko, pero parang yan ba ay personality natin na minsan tayo may taong pasensyoso at meron taong hindi? O kaya, sabihin na lang natin, kung impatient tayo lahat, meron iba maikli, yung iba mahaba. Kasi yung iba medyo maikli, ang bilis pagka medyo nagalit, wala po agad. Yung iba naman, kung hindi lang, nakakadalaw ka na, nakakadalaw tintos ka na, diba? Anak, nakakaano ka na. So parang binibilang natin. At pagkatapos nandun na. Kung tatanungin kayo, anong karanasan ninyo sa inyo na kung saan na talagang nawala yung iyong pasensya? Parang doon sa salita, parang sumabot ka. Nakakita natin yun, sa Jollibee, sa McDonald's, sa shopping. Alam mo, lalamunin lahat ng tao. Pero actually, konting bagay lang, yung bagay na pangyayari sa kanila. Later on, ako naman ang nasubukan. Kasi one time, alam ko, may experience ako dito sa McDonald's video. Okay? So, umorder ako, ang ganda ng mood ko. So, umorder ako ng breakfast, ng kape, ganyan, at pagkatapos, ganyan. Aba, 15 minutes na wala pa. Okay na. Tapos mamaya yung umorder, meron na sila. Nauna ako doon. Ganun ba kayo? Di ba? Pagka nauna ko order, tinitingin ko. Tapos meron na naman, kumuha, kararating na, punta, tapos mamaya, dinala na, ordala na. Aba, nakakadalawa na siya. Binibilang natin. Talagang parang tinutokso tayo. Simple lang yun, ha? Sabi ko, bakit kaya gano'n? So, nilapitan ko, yung pala, yung aking order, dinipikit na gano'n, hindi na ipasa. Ngayon, tinitignan na lang natin yung bilang. Now, naranasan niyo na rin ba talagang nagpasensya kayo? Kahit na masakit, kahit na may ginawa sa inyo na parang magyabang-yabang nito, o kaya may sinabi sa iyo, o kaya yung mga pangyayari, pero talagang nagpasensya. Sino yun, di ba? Si nanay, tingin ko mapagpasensya. Kaya dito kayo tumagin. Siguro mabibilang lang natin.
Kasi at least hindi tayo masyadong na-stress. Pero magpasalamat talaga tayo na ang Diyos natin. Pinagpasensya tayo mula noon at hanggang ngayon. Kaya dito, God's patience serves as a foundational understanding that God's very essence is rooted in patience, demonstrating His willingness to bear with us through our what? Imperfections. In fact, sa lumang tipan pala, sa mga Israelita at saka sa mga Hudyo, dinala nila yung baptusan, pwede silang magkamali at pwede mo silang pagpasensyahan ng 3 beses lang. Meron silang transition. Yung pang-4, hindi na pwede. So, para silang mga Pilipino, nakakaisa ka na, nakakadalawa ka na. Yung pang-4, hindi na. Ngayon, kaya pala si Pedro, nagtanong siya sa ating Panginoon, ilang beses po ba namin patatawarin ang aming kapatid o aming kapwa? Nagbigay siya ng bilang, di ba? Ano yung bilang niya? 7 times 7. 7 times 7. Which is 49. Tapos, hindi, yun ang sabi ng Lord. Di ba? At tinanong niya, 7 times 7 po man namin patatawarin. Aba, kung marinig ng mga Hudyo, aba, magnanimous na yun. Kasi sa kanila, 3 lang eh. Ito, 49. Ito, marami yun. Pero sabi ng Lord, hindi. Anong sabi niya? Tama ko kanila. 70 times 7. Yung magaling sa mat, yung sa inyo, ilan yun? 490. So, ibig sabihin ba nung bibilangin natin? Hindi. Ako, pagka naman kumabot na ng 300 yan, yung ginawa sa'yo, baka hindi, baka nga hindi mabot ng 20, yun na. Pagdating ng 21, lumayas ka dito. Kaya yung pang 490. Nang ibig sabihin ay walang katapusan ang ating pagpapatawad, ang ating pagtsatsaga, ang ating pagtanggap sa ating mga kasi ganun ang Diyos sa atin. Kaya pala yung ating pagpapatawad at pagmamahal ay tulad dapat kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon at kung paano tayo hinahal ng ating Panginoon. Sa madaling salita, ang sukatan ay walang iba kung hindi ang ating. Kaya unang iisipin natin kapag tayo ay nagiging impatient, iisipin natin ang kabutihan ng Panginoon. What is patience? Ayan, ito pala yan. Ano to? Google o kaya dictionary. Patience is the ability, anong sabi? To stay calm in the face of adversity, o yung kahirapan, waiting, frustration, or suffering. Patience is the ability to wait or to continue doing something despite difficulties or to suffer without complaining or becoming annoying. Tama ba ito? Nakikita natin lahat sa nabasa nito. No? Ang patience na talagang totoo, ikaw ay kalmante, may kapayapaan sa kabila ng tinatawag na adversity. Merong tao nun sa Biblia, sa lumang tipan. Despite of adversity, sa kanyang karanasan, naging kalmado siya at pagkatapos pinuli pa niya ang ating Panginoon. Sino yun? Siya si Job. In fact, kung itatabi natin yung ating karanasan at pagsubok sa buhay ni Job, baka umpisa pa lang, tumalikod na tayo. Kasi yung asawa niya, sabi niya, curse God, di ba? Sumpahin mo na ang Diyos at mamatay ka na. Gaano karami ang karanasan ni Job para mapanatili niya yung tinatawag na calm. Imagine, nawala yung bahay niya, pamilya niya,
lahat na, no? At pagkatapos, nagkasakit pa siya mula ulo hanggang pa. Sabi, nagkaroon po siya ng maraming boils o bukol. Ang bukol niya, hindi lang isa. Mula ulo hanggang talampakan. Napakahirap, no? Sa atin po, isa lang. Hinirapan na tayo. Pato, sakit-sakit, no? Hindi niya ako makalakad dito. Pero po, paano si Hope matulog, mahiga, hindi na naglakad. Kaya siya nakaupo na lang, inisipin niya. Dumating pa yung kaibigan niya, at pinagawa pa siya, at sabi, siguro makasalanan ka, may kasalanan ka, magsisi ka na. Yun pa yung mabigat. Ngayon, ang sabi niya, waiting, frustration, or suffering. O kasama yung paghihintay. Sino, minsan, parang ako, madaling mainit, ayaw maghintay. O, mahaba yung paghihintay ko ngayon, mga kapatid. O, dati 15 minutes, ngayon 15 minutes, 30 seconds. O, waiting, di ba? At pagkatapos, frustration. Yan, nakakawala yan sa atin ng mood. Minsan, ang ganda ng pag-alis natin sa bahay, tahan tayo. Mamaya, along the way, na-frustrate na tayo. Parang ako, ang nasa mood ako, kasama ka. Nasa mood ka, abasa ka pa, pero devotion. Nung matagal ibigay pagkain, nauna yung iba, nawala na yung tipo. parang naiiba eh. No? So, talagang kailangan at pagkatapos yung suffering. Meron tayo lahat niya. Yung ability natin to wait at magpatuloy na tayo, despite of difficulties, to suffer without, complaining or annoyed. Ako medyo nakakali pagkalan. Complain. O, tingnan yung katabi nyo kung complain ang complain. Minsan, mabuti pa yung mga hayop natin, hindi nagpo-complain. Yung aso, pusa, pero minsan, sa atin lang, minsan, mga anak natin, pagkaano, di ba? At kasi ganyan tayo eh. Buti pa yung ating mga alagang hayop, kahit ano ipakain mo, ganun pa rin. Kahit late sumapunan, di ba sir, may mga hayop ka, may pusa, kwento niya. Kahit minsan galit ka, sinipa mo, titingnan ka lang. Hindi ka binibilangan. Sobra ka na sir, ha? Ibig sabihin, meron siya ng ganung attitude. At gusto ko yan na makita, kahit ko yung mga aso yung mga hayop. Pag dumadating yung mga nagkakasin, meron silang ganung abilidad. So, yan po yung tinatawag na kasi. Patience is what? Is virtue. Question, yung waiting ba virtue? Yung paghihintay. Ang kabuuan kasi niyan, yung patience. Yung patience talaga, ay masabi natin, isang virtue. Honorable. Pagkatapos, so the same goes, and while some of us tend to naturally have more than others. Totoo ba yun? Na yung iba, mas pasensyoso kaysa sa iba. O, sino dito yung nandito yung mga asawa? Sa palagay po ninyo, sino ang mas pasensyoso? Kayo o yung asawa ninyo? Si Kuya, sabi niya, asawa niya. Kaya, so, sobrang ano. Pasensyo, ginagawa ko na nga yung the best ko eh. Pero actually, may totoo yan. May kasama ako, may kaibigan ako, may mga kapatid, may mga tao, nakita ko na talagang parang nasusunugan na parang kalmante pa rin. Okay lang yan, okay lang yan. So, mayroong ganun eh. No? Na kung saan talagang naturally na mayroon yung iba. Mental health and behavior experts say it can be cultivated if we work at it. Di ba sabi niya na? Pwede pala natin matutunan na tayo po ay maging patient. Patularan ng ating Panginoon at patularan natin ng Diyos. May pag-asa kasi tayo. May pag-asa po tayo. No? At pagkatapos, patience is completely something you can grow and something you need practice to do well. Anyone can improve if they try. Sabi ng Dr. Kasi parang lumalabas, attitude din yan minsan ng isang tao. Naunahan sa parking, ako galit na.
Marami tayong nakikita niyo, kahit sa Facebook, isa nakikita natin sila, di ba? Motor, inunahan, tinadyakan. Ganun lang yun samantalang pag titignan natin, segundo lang yun, kapatid eh. Pero parang tumatayo agad ang buo, parang pag tinilangin, gano'n eh. At ganun, talagang malayi tayo dito. Talagang hindi ba naman tayo dito? Pero sabi niya, pwede pala natin sabihin, okay, napatatalo yan. Okay lang naman natin. Pwede pala yun. Kaya ang tanong, willing po ba tayong ma-improve ang ating patience bilang mga anak ng Diyos? Parang wala lang nagsabi niya. So, gano'n, ano? At talagang nandiyan yan. Pwede po pala yan. Pangalawa, lalo tayo ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayong Panginoon na nagmalasakit sa atin, present sa atin, at tinawag tayo ng mga anak ng Diyos, talagang nakakahiya. Di ba? At hindi maganda na makita tayo ng mga kasama natin at sa iba na talagang hindi tama yung ating behavior bilang mga anak ng Diyos. Bagaman tayo ay nagagalit, pero ang sabi, huwag magkasabi. Para naman pa rin ito. Okay, tanungin natin. Nagalit na po ba kayo? Okay, good. Sino hindi pa nagagalit? Pakakainin kagad natin ngayon. Ha? Yung hindi pa nagagalit. Ha? Meron dyan. Okay? Ganyan yung cellphone ko. Ha? So, ibig sabihin na tayo ay nagalit. Pero nakita ko po, iba't iba ang tao kung magalit. Diba? Mayroong nagalit, parang talagang soul lang yan. At ganun, no? Mayroong iba naman talaga nagpipigay para agad. Meron kaming missionary, tingin po namin hindi nagagalit. Kasi maamo po siya. Babanggitin ko yung pangalan, alam ko yung pangalan niya. Talagang gusto namin siya, ito yung mag-asawa, lalo na po yung lalaki. Missionary social iba. Ikaw mo na ang buhay niya. Si Johan, at sa iba na, choir director namin. Kasi pagkausap mo, naging kayo sa asawa niya, ay talagang kahit gabi, nagkaroon lang mo. Very cool. Di ba yung Amerikano, pag sinabing cool, ang tawag doon, cool ka na, ayun ka na. Pero ang lamig. Ngayon, may nagkwento sa akin, isang kapatid, wala na siya ngayon, si Gary. Sabi niya, may kukwento ako sa'yo. Manitis yata yan. Bakit? Ito si Tim, yung pangalan din. Nagagalit din pala. Sabi ko, paano na lang? Kasi, nakita ko, Jem, pupunta ako sa bahay nila, binalibag yung anong tawag doon, yung wrench ba yun? Yung patanggal ng gulo, yung parang type na? Tie wrench. Binalibag, tawag na siya, nagagalit din pala. Pagkatas dumating siya, nagagalit. Pero actually, galit na walang nasasaktan mga tao, di ba? Na masasabi natin, hindi siya nagkasala. Hindi natabas niya yung frustration niya. So, let us improve yung ating ganyan. God's patient toward us. Have you ever wondered about the patience of God? How does He remain merciful and long-suffering despite our shortcomings? Siyempre, of course, mayroong judgment, di ba? Mayroong paghihintay, pero napakahaba. Naalala niyo yung kay Noe, nagpatayo ng lahat. Kasi sobrang sama na. Of course, natin yung pag-ibig ng Panginoon, natin yung patience ng Yahweh ng Diyos. Pero ang tagal po na hinintay. In fact, isang pinakamatanda, isang tao, bago nangyari yan, di ba? Ay 700 years o mahigit. At ginawa yung arbon, napakatagal. At walang isang man na nagsisi, galing matungkol sa isang pamilya na mag-create ng pamilya. Pero yung kanyang mercy, yung kahabagan at long-suffering ay napakahaba. Kaya huwag natin sasabihin, siguro pinaparusahan na ako ng Diyos. Kasi hindi ko siya mahigit yung kanyang pasensya. Siguro dahil sa nagawa ko talaga ang Diyos ay pinaparusahan.
Meron po siyang long suffering at ang Diyos po ay merciful. The Lord is compassionate, ito na po yun, and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay according to our iniquities. Ang ganda ng talata dyan sa Psalms 103 na sinasabi kung sino ang Diyos natin. In fact, kung tayo po ay kinakilala sa Diyos, ang Diyos natin na pagkaalam natin ay Diyos ay kapag tayo ay nagkamali, tayo kaagad ay pinaparusahan. Para siyang madaling magalit. Hindi po. Kasi ang sabi doon ay slow to anger and abounding in love. Kaya kung may gagayahin tayo, dapat tayo po ay slow to anger and abounding in love. Ito pa, ang sabi, He will not always accuse. Naku po, yun ang madalas ang patignas ng mga tao, di ba? Lalo na kapag malinaw, kapag may kasalanan, maging tayo sa kanila, o sa atin, minsan ay nagiging historic ang tayo. At pagkatapos, nor will He harbor His anger forever. Pag sinabing harbor, parang nagtatanim ng galit. Magtanim na lang tayo kasi malang kulay ngayon yung tinatanim natin, uso naman yun sibuyas, okra, kalamansi. Pero kadalasan, parang mas madaling itanim yung nagagawa sa atin. Meron po ba kayong harbor na galit? May tanim po ba tayo? Sabi. Ang Panginoon ang Diyos natin ay He does not treat us as our sins deserve us or repay us according to our iniquities. O hindi pa, pag nakita tayo ganyan, di ba? Kaya bagay sa inyo. Buti nga sa iyo, yun ang ibig sabihin. Yan ang tanggit dapat sa Kanya. Kasi ganun siya. Ang ating Panginoon ay hindi. Ayon po sa ating mga ginagawa, hindi siya po sa tinatawag. May sinabi po sila, ang mga Hebreo o Israelita, sabi niya, rend your heart, sabi ng ating Panginoon, and not your garments. Alam po ba niyo ibig sabihin ng rend your heart and not your garments? Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, and abounding in love, and He relents from sending calamity. Kasi nga, di ba, nung siya nalulod yung mga tao, nalungkot siya. Yung rend your heart and not your garments. Kasi sila, kapag sila po ay mga Hebreo, ay mga Hudyo, naging tradisyon na nila na kapag sila ay sising-sisi sa kanilang mga kasalanan, sinisiraan nila yung kanilang mga damit. Ganun po yung ginagawa nila. Kapag sila ay nakita nila yung kanilang mga kasalanan, sinisira nila. At pagkatapos naglalagay sila na. Aba, ang Panginoon, ang Diyos, nakita nila, ang bilis magsira ng damit para pagpapakita sa kanila na sila ay talagang nagsisiso. Ang problema, hindi naman nababago. Ganun pa rin naman. Kaya sabi ng Panginoon, ang sirain nyo, ang rent nyo ay ang inyong puso. Kasi madali yung panglabas eh. Kaya ang sabi niya, yung kalooban ninyo, ang siyang sirain o magbuti. May talata dito na nagsasabing ganito, I hear of God's favor in a day of vengeance. Tingnan mo sing the praises of the Lord, you His faithful people. Praise His holy name, for His anger lasts only a moment. Tapos ito, but His favor lasts a lifetime. Totoo, nagagalit ang Diyos sa kanila. Pero ang sabi, ito ay panandalian lamang. Pero yung kanyang favor, yung kanyang blessing, anong sabi? It lasts, kailan? A lifetime or forever. Kaya tayo po actually ay pinagpala ng Diyos at pinagpapala at pagpapala kita.
Kasi ang kanyang favor, nasa. Kailan po yung galit niya, mga kapatid? Kailan tumatagal, mga kapatid? Only, mamulit. Ako, sarap ng asawang ganyan. Nagalit, no? Galit. Wala pang 2 seconds, bumabalik, pumipito na. At may pasagot mo sa'yo, ang bilis. Ha? Question nga, may mabilis po ba sa inyong matanggal ang galit? Ang moment? Taninin niyo yung asawa niyo. Ay, huwag na. May matagal magalit, meron namang mabilis, mawala na. Sino gusto nyo makasama? Yung mabilis, yung matagal? Uy, hindi ako matagal magalit, ha? Nung Pasko na ako kung ano, yung papasko na. Ganun pa rin, no? Meron gano'n, no? Na kung saan matagal, no? At sinuyo mo na, binigyan mo na, humingi ka na ng sorry, pinagbigyan ka naman, kasi minsan naman kailangan naman ng time, eh, no? At pagkatapos lumipas na yan, then after that, parang ganun pa din. No? Parang minsan, parang ginawa mo na lahat. At parang hindi ka na mapatawad. Kaya tanungin natin, lahat po ba ng kasalanan natin ay napapatawad? May turo yan, at siya din ang kapatid natin. Lahat ng kasalanan natin, pinatawad ng ating Panginoon. Ano man ang isipin mo? Lahat ng ating karamihan sa ating puso, sa ating isip, at sa ating ginawa, ay pinatawad ng Diyos. Kasi binayaran ng ating Panginoon yan sa Diyos. Kaya, wala siyang galit sa atin. At pagkatapos, nilinis pa tayo ng ating Panginoon. Kaya ang tanong, sino tayo? Kaya tama mas mahirap na tayo po ay minsan magkamali sa tao kaysa sa Diyos. Kasi ang Diyos ay mabilis magpatawad. Minsan ang tao ay kaya napakabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng ating Panginoon, alam po ba ninyo kung bakit siya ay very patient sa atin at mabuti sa atin para tayo o tao ay magsisi. Ang sabi niya, ganito, Do you show your contempt for the riches of His kindness, forbearance, ito po sa uli, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to what? To repentance. Minsan isip natin, akala, ay talaga, parang nakalimutan o ganito, o ang buti ng Panginoon, at pagkatapos tuloy-tuloy lang tayo, okay lang ginagawa natin, pero hindi natin alam, ang Diyos pala, yung kanyang kabutihan, binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay magsisi. Kaya ang tao po, sabihin natin na parang ang tagal nang siya ay namumuhay sa kanyang sarili at sa kasalanan. At sinasabi niya, okay naman ako, wala naman akong problema. Actually, meron. Ang hindi niya alam, ang Diyos ay makapatawad at naghihintay. Na minsan, inaakala natin na yung kanyang kabutihan o kabutihan ng Diyos ay para bang tanggap niya yung ginagawa natin. Pero actually, ay hindi. Kasi ang Diyos po ay maibigay sa atin. Kahit sa tayo po ay nandun sa ating pagkakamali at sa ating kasalanan, ang Diyos ay handa na magpatawad sa oras na tayo po ay lumapit sa Kanya. Kaya huwag nating susubukin ng Diyos at huwag nating sasabihin, okay naman pala, tanggap ng Diyos. Kaya nangyayari, nababago po maging ang standard ng ating pamumuhay na akala natin ay mabuti at tanggap ng Diyos. Hindi. Yan ay kasalanan, yan ay weakness, yan ay dahilan po sa kabutihan ng ating Panginoon kung bakit tayo po ay nagpapatuloy. Kaya palagay ko, talagang matatakot tayo. No? Kung tayo po ay nagkasala, pagkatapos po tayo kagad ay biglang bumagsak. At meron tayong parusa kagad. Hindi titigan ng Diyos. Ang patience po ng Diyos ay para sa kaligtasan din natin. Kasi ang Panginoon
ay ayaw niyang mapahamak ang mga tao na sila po ay magsisi at pumunta sa totohanan at lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi po, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand His slowness, kasi maraming naglulunod siya na nasa ng Diyos niyo. Kung nandyan siya, dapat dumating na siya. No? Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to what? Repentance. So, binibigyan niya ng pagkakataon ng tao na magsisi. Kaya dapat po, makita natin na talagang maging yung ating buhay at maging yung ating marunong sa buhay, patuloy nating dalangin at sabihin natin sa kanila yung 2 Peter 3 ang Panginoon ay nagkapasya siya upang tayo po ay patawarin sa ating mga kasalanan. Si Pablo po na-experience niya yan. Ang sabi ni Pablo, here is a trustworthy saying that deserve full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. Kaya po yung kabaan ng pag-ibig at pasensya ng Diyos, na akala ng tao na ang buhay nila at ginagawa nila ay tama. Kasi wala doon yung paghatol ng Diyos sa kanila. In fact, meron pa ng blessing pa minsan sa buhay ng mga tao. No? Pero ang hindi nila alam ay binibigyan sila ng pagkakataon, ipinakikita po yung tinatawag na immense, pag sinabing immense, yung kalawakan, kalaliman, karamihan ng kanyang pasensya sa kapatid. Actually po, God is patient with millions of people every day. Marami po tayong nakikita niyan. Maging sa ibang bansa, talagang makikita po natin na kahit na ipinalalabas yung malaking pangungutya sa ginawa ng ating Panginoon sa krus, no? At pangungutya sa existence ng Diyos, ay nandoon pa rin ang presensya ng ating Panginoon. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human hands and skill and design. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. Ang Panginoon, minsan, ino-overlook niya. Pero tandaan natin na natapos. Ibig sabihin, nilalagpasan ng Diyos yung mga kasalanan at ginagawa ng tao laban sa ating Diyos. Naisip nila para bang sila ay nasa katotohanan. At ito ay paraan ng Diyos, daan ng Diyos. Pero actually, ang Panginoon ay nag-iusan na sila po ay magsisi. Ganyan din sa atin, pagka sinabi natin, tayo po, nung kumilala sa ating Panginoon, matagal din naman tayo minsan lumayo sa Diyos. Matagal din naman tayo naging matigas ang ulo. May time na ngayon, matigas pa rin ang ulo natin. Matigas pa po ba yung ulo natin? May nabago na ba sa atin? Na talagang ang Panginoon, hindi pwede na siya ang pag-ibig at pasensya na sa atin nung tayo sumampalataya, nung tayo umiyak at lumuluha, nung kinilala natin. Hanggang ngayon, hanggang tayo po kahit may pagkakamali at makakasalawa ng kasalanan lamang sa Diyos. Pero ang inintay pa na niya ng lahat ng tao ay magsisi. Alam niyo ba yung repent kung anong ibig sabihin? Kasi nung bata ako, ang repent, panendiya. Nagsisisi na lang. O kaya, panay ang luhod. Kasi nagsisisi. O kaya, panay ang sorry. No?
Ang repent sa banal na kasulatan ay pagbabago ng isip. Yan ang ibig sabihin ng repent. A change of mind. No? Change of thinking. Kasi nababago po tayo pag pinalitan natin yung mga kaalaman natin na mali, na ipapalit natin yung katotohanan ng ating Diyos sa kanyang mga salita, ilalagay natin sa ating sarili at sa ating isip. Doon mababago yung ating pananampalataya. Kaya mga mentor po, napakahirap bago yung ating kultura. Di ba? Kasi ingrain na yun, ipasok na yun. Yung ating paniniwala. Kaya pag sinabing repentance, yung paniniwala na alam natin, ginagawa natin na tama, na actually ay mali sa Diyos at nakita natin, dapat baguhin natin. Yun po ang ibig sabihin ng repentance. Kaya pag sinabi natin, salita tayo ng pangit at nag-repent tayo, ibig sabihin, babaguhin natin yung ating mga salita. Hindi na natin sasabihin. Ibig sabihin po ng repentance. Kaya hindi po tamang sabihin na umiyak tayo, basta sorry na. Hindi, talagang kailangan na ba? Kaya minsan, dinututungan pa namin, sorry na. Huwag mo na akong gagalitin. Ibig sabihin, papalit. Ang ibig sabihin po nun, change of thinking, change of behavior. Papalitan natin yung pangasiya. Kaya kung ating pong pananampalataya ay mali, talagang papalitan. Kung ating tradisyon ay galing o laban sa ating Diyos at nakita natin sa banal na kasulatan, ay papalitan din. Ang challenge po sa atin naman, okay? Dahil po sa pasensya sa atin, ang Panginoon din naman ay nagsasabi at ang kanyang mga salita na tayo po ay maging ano? Okay. So, ang sabi, be patient. O, sabi nyo nga, be patient. Kasi yan nagsabi. Brothers and sisters. Sabi sa kanila, be patient, brothers and sisters. Until, ano? The coming of the Lord. Until the Lord's coming. So, kailan ka magpapasensya? Hanggang dumating ang ating Panginoon. Siguro sasabihin sa inyo, papasensya mo na ako, di ba? Kaya ako papunta. Hanggang dumating ang ating Panginoon. Ibig sabihin, kasama sa ating pananampalataya, be patient. Okay po ba yun? Okay. So, pag nag-drive ka, may hindi ka pa ba? Tingnan lang nila. Ay, kapag tumagal, mahaba ang pila, umupo ka muna. Kaya ako minsan parang gusto kong magdala ng upuan, parang makakaba. Upo ako yan. Kaya tayo pong ganyan, no? Napakahaba. Nandun na ako. Ako na yung pangalawa, ang tagal pa. Buti na lang doon sa Chowking yan, may upuan sa tabi. Nakaupo ka na. Gusto ko nang mag-drama. Kasi ang tagal, gutom na ako. Gusto ko nang parang kaya ganun. Pero actually, nagiging impatient ako. Pero may time, minsan, talagang hindi maganda. Talagang be patient. Kahit kami parating gutom na tayo, at nauna pa sila sa atin. Bakit? Kasi talagang dapat po natin pinamamalas niya sa atin. Ang Pilipino po ba ay talagang pasensyosa o hindi? Generally speaking. Hindi. Kasi nakakita ako ng handaan. No? Pag handaan, no? Talaga naman mo. Ang bilis na kami kumuhay, no? Pero pag hugasan na ng pinggan, nagkakamuntanan dyan, ang tagal, no? Bakit kaya gano'n? At patient, kayo ba? Not only until the coming of the Lord, ito, hinalimbawa, yung farmer. Dito wala, may farmer ka ba kayo? Si Dennis lang, farmer ka ba? Wala sa mga pero see how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. Kaya kapag ikaw ay farmer, hindi pwede sa iyo na walang pasensya. Tama?
Kasi ang mangyayari, pag tinanim mo, gusto mo na kagad, umani na. Katatanim mo lang kanina eh. Diba? Parang ganun yung bata eh. Nung may nabasa ako, magtatanim siya. After kinabukasan, tinitingnan niya kung inuukay ulit. Kasi hindi niya alam eh. Itatanim niya, wala pa. Gusto niya umusbong na. Inintay. Ay, ayaw talaga. Eh sabi sa kanya, huwag mo kung kaya, huwag mo ganawin. Lalabas siya, kami sa linggo. After 1 week umulan, sumigo. Kasi actually, ang impatience natin, minsan masyado pang nagugulo yung buhay. Tama ba? Imbis na akala natin, para siguro gusto lang natin ilabas. Parang isang talagang, bakit? Pinagpapalit ko tumakandero, hindi ako nagagalit. Inilalabas lang niya. Parang ganun. Pero actually, nasisira, nadadamay, ang kapitbahay, ang pusa, at aso. At maging pamilya natin sa impatience natin. Hindi natin nagaganap yung magandang sana lumalabas. Kaya yung farmer, pag binintay niya, talagang alam niya na maghihintay siya. Diba? Ng ilang buwan, no? Yung autumn at saka spring rains. Kaya ang sabi ko, you too, be patient and stand firm because the Lord is coming near. Kasi po, pag sinabing babalik na ang Panginoon, dalawa yan. Una, siyempre yung luwag at saka yung pag-asa natin. Diba? Kaya tayo po, ang sabi niya, be patient and stand firm. Ibig sabihin, manatili tayo sa ating pananampalataya. Sa katuruan ng ating Panginoon. Naku, ito, kapag wala siya nito, etong meron ka. Don't grumble. Ano yung grumble? Against one another. Brothers and sisters, bakit? Or you will be judged. Ang sabi, the judge is standing at the door. Yung grumble, yan yung parang, nagdadabo ba yan? Bumubulog. Parang kami yung bata, gano'n na. Na kung saan pag-uusap ngayon, nag-iatay niya. Puntos na naman. Aalis ko lang, ikaw pwede naman ako, gano'n. So, grumble. Ang church ba sa loob nag-grumble? Kasi hindi naman tayo magkakasama araw-araw. Tama ba? Tayo ay nagkikita, lalo na ngayon, once a week. Imagine, once a week lang tayo magkita. So kung wala tayo na Sunday, may kapatid, may sakit siya, nahihilo. So after 2 weeks, 3 weeks, dumating siya. So ibig sabihin, kung once a week tayo, mas lalo pa natin mapapanatili ang alin, ang pag-ibig natin. Kasi namimiss natin. Namimiss pa ba natin ang kapatid natin pag matagal? So pag namimiss, ibig sabihin, naku, full of patience tayo. Talagang pag dumating, mauuna ka na, at pagkatapos doon ko naman. Kaya kung titingnan natin, dapat kung meron ang bagay na problema sa lumunod, at hindi siya tuloy. Kasi pila na tayo magkasama, magkakaroon pa tayo ng problema. Tama. Diba? Dapat natin yung pag-ibig at pagkakasama. O, tuloy natin. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the Lord, in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job, yung kanina, perseverance, and have seen what the Lord finally brought about. Teka, pagkatapos nung nangyari kay Job, ano nangyari doon sa kanyang pamilya? Bumalik lahat. Doble pa o hindi pa. Nagkaroon din siya ng kayamanan, dumoble, at nagkaroon din siya ng pamilya. Yun yung sinabi sa bandang uli, no, because of his perseverance, and have seen what the Lord finally brought about. Siguro parang ganito, nandiyan na yung biyaya ng Panginoon, kaganda. Sa ating pagtitiis, konti pa, darating na yung Diyos, darating yung blessing, di ba? Kaya hintayin na natin. At ang sabi, the Lord is full of compassion and mercy. Tandaan po natin yan. Ang Panginoon natin ay puno ng kahawagan at alam mo, magandang challenge kapag nasabi natin tayo ng anak ng Diyos, makilala tayo na tayo po ay maging
Makilala po tayo na compassion. At makilala po tayo na tulong ng awa. Kahit ano pang sakit, kahit ano pang hirap, sapagkat tayo ay anak ng Panginoon, at alam nila na tayo po ay hindi gagawa ng hindi maganda at mali at magsasalita ng hindi karapat-dapat bilang mga anak. Kasi kung patutuon natin kung tayo po, ipakikita natin mo. Kaya pag binanggit tayo, anak ng Diyos, at yung pangalan natin, sooner or later, magtitiwala siya, kahit tayo po ay sira, at sasabihin niya, sorry, kilala ko siya. Bakit? Kasi pinanatili po natin yung katapatan at kasikihan ng aming Panginoon. Pag binanggit yung pangalan natin, sabay-sabay tayo, banggitin natin yung pangalan natin, yung nickname natin. May nickname ba kayo? Okay, sabay-sabay tayo ha. Nickname natin. Okay. Sabihin natin, 1, 2, ready, go. Hallelujah sa atin. Isa pa, hanggang likod. Pag hindi yung sinabi, wala kayo pagkain. Yung kaulit, pagkain. 1, 2, ready, go. Your name? Yes. Pag nabanggit yung pangalan niya, ano ang una nilang nagis? Ano ang kanilang kaagad na dumarating? Yun po ang realidad. Mag-isip ka ng pangalan. Pag nag-isip ka, dalawa lang maiisip mo kapag naisip mo yung tao. Whether kagagalit ka o tumahan. Ganon din po sila sa atin. At gusto kong piliin kung sinabi nila yung pangalan mo ay nakabit yun na tayo po ay talaga. Patanggalin natin, simulan natin. Hindi po nakukuha yan sa ina. Hindi nakukuha yan kung nasan tayo, maging sa ating kalagayan sa mga. Yan po ay pinagod. Talagang sasabihin. Puso ko na. At gagawin. Kaya pag binigay yung pangalan natin, gagawin ko na siya. Kasi meron pong testimony yung ating naman. Lalo na kung tayo kung sa tayo kung lalo ito ngayon tayo. Dadalhin po natin ang ating sarili sa pag-aalala sa kagawa ng ating Panginoon. Lahat po ng ating narinig at napag-usapan ay natutunan natin mismo sa buhay at ating Panginoon. Kahit ano pa ang ginawa sa kanya, ang ating Panginoon pinagkaroon pa rin niya. Inutos niya sa atin na alalahanin natin siya sa dalawang sito ng galasan. Ano po ang ating alalahanin? Alalahanin natin ang kanyang pagliligtas, ang kanyang kapatawan, pag-ibig. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Habang tayo ito ay nandito at binibigyan sa pagkakataon ng Diyos. Sa buhay at sa buhay. Panginoon, ihanda po ninyo ang mga puso, ang isip, ang mga kalindihan. Alam po namin ang inyong pangatilan at ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hindi na lang aming mga kailangan sa lahat. Pagkos, kami Panginoon ay nilinis at pinagod. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Salamat po sa puso ng Panginoon sa iyong pangatayan at pagkabuhay sa bawat sa puso. Maliban po sa inyo, ay wala po ganito mararanasan na kaligayahan, kagayapaan, at pag-ibig. Hindi lamang po sa inyong harapan, hindi sa amin po
relasyon sa isa't isa. Nadaran po namin ang inyong presensya paging sa langit na namin buhay na rin. Sa pangalan ng Diyos. Pwede po tayo po at Yung mga nasa sa malapit, yung mga na, siguro gawin yung dito lumabas, tapos dito magulo. Yung una, yung dito, tapos kulang isang kakalabas yung privilege sa atin na tayo po ay magkaroon ng fellowship sa ating Panginoon. Ang tinapay, ang saro, simbolo po ng kanyang nilakas. Pagkakataon po natin ito na tuloy ng kasamaan ng Panginoon sa Diyos. May luto tayo lahat. Lord, tunay po, hindi po namin kaya magdaan, hindi po namin kaya magdakin ang unang pagiging sa sobrang kapal. Apapat, banal, malinis. Kayo ng Diyos natin, kayo makal. Ayos sa isang pulang. Ayos po ngayon, ayos po namin. Panginoon ko ng pagkakalaman ng pinag-alala. Pakalimutin po natin ito pagkakalaman ng mga sa piling natin sa pangalaman ng mga
hapon po sa ating lahat. Kaya ako makasabay. Exercise and offering. Let us remember that when we give to the church, it shows our grateful heart that we want to give back to the Lord. Sa totoo lang po, alam naman natin na sa kanya nagmula, siya rin naman din ang may-ari ng binibigay natin para sa church sa NCCC. So this is our opportunity to show God that He comes first for us. The Bible teaches us to put God first in our lives. Sa Deuteronomy 14:20, this is the version sa atin na ito. Eat the tithe of your grain, new wine and olive oil, the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God, at the place in which you as a dwelling for His name, so that you may learn to revere the Lord your God always. Meron pong isang version sa Living Bible Edition. Medyo direct translation. Tithing is a reminder that God is the supplier of everything we have. It is also God's personal invitation to an outpouring of His blessings in our life. So before we pass the offering guys, join in a short prayer of thanks. Lord Jesus, we acknowledge you are God. You are the source of everything we have and all that we are experiencing in you. Nothing in this world is permanent for us, but by your graciousness and greatness, you let us experience your generosity and goodness. We acknowledge you alone are God. Accept our gifts and offering as a sign of our humility, as we acknowledge that you own everything. We love you, Lord. We lift up everything to you. And CCC praises and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, let's once again stand up as we close our worship service for today. And our afternoon with the praise test of Lord Jesus Christ. Let's sing Blessed Be Your Name. Blessed
name of the